Sige. Good morning! Good morning! Merry Christmas! Nakauna ko Anyway, long time na wala kita ari diri tungod kay namantay isnod nga series of lesson may tungod sa salvation series. So, dining ka buntagon, nakasugod naman chapter 1 mas? Wala pa. Sa Galatia. Part 1 sa kasunod din. Part 1. So, ang part 1, nag-isgot kini og about the distortion of the gospel. So, ang libro sa Galatia, usa ka stricto nga sinulat ni Apostol Pablo nga libro, at the same time di na ito makita sa kaning mga libruha according to sa histories, one of the mga earlier na unang nasulat ni Apostol Pablo during sa iyahang pag-minister. So, this morning, ang ato ang isutan karon is talking about the book of Galatians, which is the gospel of grace. Dinig yun na ang foundation is about sa pagkamatarong sa tao, giunsa sa tao, giunsa ni Apostol Pablo pag sulti may tungod nga unsaon ang tao nga mahimong mamatarong. So again, kitang tanan mga makahasala man tanong. Kisa may dili makahasala diri. Tanan makahasala. Ato nang napanunod sa ato ang katigulangan. Kisa may niyang katigulangan. Si Adan o si Eva, diba? Itong unang tao. So, because of Adam and Eve, sin entered to the world. So, muna ito karon na itong kinaiya, makahasala ka na imong katapad, ang oras na imong katapad. Di ba? Makahasala na siya. We are all sinners. So, the book of Galatians, talking about ang gospel of grace. Yung gospel is maayong balita. So karon kumutan mo sa mga TV karon naibalita nga nito mo na iskutan billion na no ang nakurap karon billion na mag-trillion mo na nag-trillion na pre no di na gisugod og 1,000 di na gisugod million ang gisugdan billion trillions na ang nakurap nag-away-away ang mga politicians ingon si kuan si Attorney Torion ingon siya nga the Congress is not a judiciary agency of the government. It is a place where the politicians gather together in order to have a kickback. Ano ko yun siya. Pero anyway, panahon din sa kang Marcos Senior, confidential din siya kung nakabalo ko. Kaya umumong kabot sa panahon ni Marcos, no? Kamera mo siya rin pareho. Kabot ka. Pero kung ba, huwag kabot na Marcos Senior. Kabot ka, son? Wala ko rin. Yan ang Tali, si Marcos Senior di ay iyag yun ang i-abolish di ang Congress. Ang Congress. Ipulihan yung lain ako itong assemblyman. Kaya dito din nakita agad ni sa dating presidente ng senior nga, grabe ang corruption within that kanang agency of government. So, dinhi sa sulat ni Apostol Pablo na apay corruption nahitabo, which is part of this is chapter 1 is talking about the distortion of the gospel. Chapter 1 talking about nga ang gospel after sa kuan magtan-aw nimo da after nga si Jesus Christ ni kayo sa langit in the year 33 nya si Apostol Pablo nakabig sa iyang edad sa tuig 37. So pila na ka tuig gikan sa pagkabanhaw ni Kristo? Nay upat ka tuig, 4 years. Nya after that 14 years si Pablo nito man na siya, naghiwa man na siya og mga missionary journey na first, second, third ug ang fourth katong pag-adto niya sa Rome. After sa iyang pag-uli 14 years na ay
mura ba ka nang ako, ito ko na trabaho ko company, every first Monday of the month, gi-require kami nga mo report sa opisina ug maghimo mig report unsa nahitabo sa market sa lugar na mong gisaynan, unsa nahitabo sa among sales, unsa nahitabo sa marketing, unsa nahitabo sa among collection, and what happened ang ano nga kung ang report na mo niubos ang amo ang sales, niubos ang collection, kaya mo pang gyud mo kung mahimo ba og report nga mao na nahitabo sa market, imong imong depinsahan ang imong report. Sometimes muhatag ning report pag ana sa among tanggiya sa among kumpanya, pag ana o drawing man ning report na strader nakaandan sa kilid. Kaya mo strader kanang isod murag makina ng isod na dito ini gawas kuha na kanang isi-isi na. Kaya nga naman di sa mutuo sa report kay usay ang report god sometimes drawing lang ang report for the sake lang na kay report ang may tabo di ganahan ng boss nimo padol na si trader. Pero kung imong report ganahan sa mabasa kini sakto ang imong report ni koyog siya sa trending sa market. So kini si Apostol Pablo niabot ang panahon nga murag gipatawag sila sa council o niadto sila sa Jerusalem. So unya dinhi sa chapter 1 gipasayas ni Apostol Pablo nga naay pag-distort. Unsa may pag-distort? Kanang gidaot ba? O kanang kita mo sa kanang sounds nga kanang guitar cam na unsa na distortion siya. Kanang distortion siya. Say ang sa ato kung microphones na distortion ang mulingaw-ngaw lang ana. So netabo sa chapter 1 na distortion sa gospel kay si Pablo lahi man ang iyang message against sa message ni Apostol Pedro. Kining tulo ka pillars bitaw ni Jesus Christ si kanang i-mention sa Bible, si Pedro, si Juan ug si Santiago. Mao ni iyang tulo ka pillars. So sa man ang pillars? Haligi. Murag haligi ba? Haligi. O dire sa Armans kasi may pillars dire. Siyempre inyong cashier, inyong cook, inyong ship. Oh, ang in-charge dire mo na ang kuan. Ang mga pillars nga whenever makita ka nga kuan mo na tawagon. So kini sila ang kini kong tulo si Pedro, si Juan, si Santiago, they are sent to preach the message with the kingdom message. Lahi nilang message. Well, si Apostol Pablo, ang iyang message is about the grace of God. Sa grasya sa Ginoo. So pag-abot og report nila during the time nagpa-report sa council sa Jerusalem, murag naay distortion. Chapter 1 naay panagba nagkalahi ang ilang point of view. Pag-abot sa chapter 2, amo na atong topic karon. Si Apostol Pablo sa diha nga nag-meeting sila, iya gyud gidipinsahan ang the gospel must be defended. So after the interval of 14 years, mo na nga kuyog ni Pablo si Barnabas o si Titus. So, ingani, madahin ta. So, sige daw. So, mo ni ang distortion sa chapter 1 na ato lang i-review gamay, distortion, gospel distortion din ang bisan pa sa hangtod karon na anay pagdaon sa gospel. Mas man to ang gospel is maayong balita. Unsa ang maayong balita? Ang maayong balita nga si Kristo namatay tungod sa akong sala, inyong sala, kanatong tanang kong sala. Iyan naggibayaran pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross ug sa iyang pag-ulak og dugo. Dili lang natapos dito. Kaya kung namatay lang siya, mapareho lang sila ni Jose Rizal.
nga namatay wala na ba so namatay siya niya gilubong so ikatulo ka adlaw nabanhaw og siya di kaya ngadto sa langit. Sumana ang kumpleto nga maayong balita kay kung atong putton ba sa pagkamatay ni Kristo dili maayo kay namatay lang siya. Pero ang nakanindot lang kay kumpleto siya gilubong unya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. So mo na ang complete nga gospel. Gitawag og maayong balita. So ingani naay mga distortion sa gospel. There are at least 5 atong ibawan. Kanang gitawag og legalistic gospel. Unsa man ang legalistic gospel? Faith in Jesus plus your work plus your performance and behavior will get you saved. Kana bang wala nimo totally gisaligan ang gihimo ni Kristo iyon pag pagkapinan o imo maayong performance or behavior para sa ka para maluwas. So para siya distortion ta gitawag og legalistic gospel. Ikaduha kanang licentious gospel meaning grace means you can live however you want once you are saved. Meaning to say imong gigamit ang imong ang lisensyado sa pagkaluwas niya muhimo gihapon ka og sala. Luwas naman ko. Wala ko na lang lisensya nga muhimo og sala. Mani gitawag og one of the distortion of the gospel. Number 3, kini kasagan karon noon ito sa tibuok kalibutan gitawag og prosperity gospel. Unsa man ang prosperity gospel? God's main goal is to make you wealthy, wealthy and happy. So lahi po din nga distortion nga kanang daw kung mahimo kang Kristohano, mahimo kang believers, mahimo kang nairelasyon sa Ginoo, nga ang Ginoo gasaad nga maayo yung panglawas, dili ka dali masakit o dato ka o malipayon. Mabanay gisaad sa Ginoo, mabanay ang gospel. So gitawag siya og prosperity gospel. Number 4, success gospel. You have the power to reach your potential. Jesus just help you to do it. Kini siya nga kung naa kay Kristo o naa kay ito success gospel, naa kay kagahom, naa kay gamhanan na ka. Mura na ka og si Batman. Mura na ka Superman. Nga naman, ma-reach out man nimo ang potential nga mahimo kang iyaning gamhanan. Pero isa with the help of Jesus. Number 5, universalist gospel. Kung saan na siya? Nga si Kristo namatay, so ang tanan moadto og lagi walay impyerno. Haya-haya no. Bisan pag makasala ka. O bisan wala nimo madawat si Kristo. Isa nga namatay man si Kristo anak sa tanan. So tanan moadto og lagi kay walay impyerno. So mo na ang pag-distort sa gospel. Next. So, ang atong topic karon ibalik sa natin tanawon nga background. Ano te background ya? Next. Next. Okay. So, ang atong topic karon is depend the gospel in with your life. Usa ang gospel that Jesus Christ died for our sin. Ato na siyang dipinsahan. And have you tried, kung mutan ko siya, nakasulay na ba mo nga imong ginipinsahan ang imuhang friend or imuhang relatives or even kanang imong katapad, nabay punto nga imo siyang ginipinsahan sa mga kakuyaw. Nga na. Nabay nga na. Ngay imo gid siyang bisan og pag imo gyud dipistan pero pag si Marcos bisan og non na lagi mo imo depensa gyapon. Ana ba? Tungod sila hanggang close, di ba? Oh, palitan si pastor. Oh, tungod kay close me, amigo me, niya puro pag may gwapo. Kung ako din siyang
depensahan. Nay panahon nga akong gidepensahan si Pastor O. Napay panahon nga iya akong gidepensahan. So, pag-abot sa kanang kuan, pag-abot sa higayon nga naay kalisod sa imong kinabuhi, naabay tawo nga ni dool sa imuha o ni tikpik sa imong abaga o sa imong likod o ni sultik, kaya mo yan. Nabay ka na. Or mingon nga, mirese. Di ba? Nabay ka na. Deserve. Deserve ka, di ba? Oh, di ba? So, one of the background of the Galatians is there was a time nga si Peter o si Pablo nagkabangi sila about the gospel. So, you know, 14 years after the initial visit, Paul again travels to Jerusalem. This time with kisang kuyo, si Barnabas o si Titus. Tapos, he aligns with Peter and the church leaders about the gospel he had been sharing to Gentiles. Isa ng Gentiles? Kita. Gentiles. That salvation is only what by what? By faith alone in Jesus Christ alone. So, mao na yung nahitabo sa background nila sa ilahang pagtagbo dito sa council. So, Paul does this because Jewish, there are also false brethren who are insisting that Gentiles who believe in Jesus must convert to Judaism and follow Moses' law. So, din emphasize ni Paul nga gusto sa mga kuan, gusto sa mga Jew, nga kinahanglan magpa-convert ka into kaya ilahagong pagmuna, ilang religion is Judaism. Kinahanglan nga magpa-convert ka sa Judaism and you have to follow the law, the Moses law. Muna ilahang kuan, muna ilahang usa sa iyahang panagbagi. As a result, sa iyahang pagbisita, si Pablo nakadawat of affirmation ba? Affirmation. Ano na affirmation? Marabag ka na, okay, ano, affirmation of the church leader that si Pablo, ato na kanang sakto gyud nga maayong balita. The same gospel para sa tanan. Ito mo na God, ang gikon sa Ginoo ito mo na is only chosen people of God, which is the Israelites or the Jew, mga Hudyo. Pero hantod karon wala pa gid ang tanan nito o nga si Kristo Messiah. Kay Messiah God is the God of the Jew. Hantod karon gapaabot gyud mo sila. Wanang permanente na sila ginagera, ginalatos sa ilang mga silingan nga mga nasod. Kaniadto pa na siya. So, naikuan nga niingon ang mga Hudyo nga the same gospel naman ning gi-proclaim ni Apostle Paul. So the rest of the chapter 2 is the so-called the recounting confrontation between Paul and Peter with the same issue. Okay. Si Pablo si Pedro nag-share mo siya sa gospel. Pero lahi lang iyahang gospel nga iyahang gidala. Nya kang Pablo gospel about the grace of God, pero pag abot dito sa ilang pag-meeting, murag di ko ano magkiba kanang ni-affirm magyud si Pedro. Higay na. So, ang atong topic karon, sige, mag-hisgot tao ining Galatians chapter 9, may portamat ko sa ato ang pinaka-main topic. And recognizing the grace that he had been given to me. Kasi nasultihan Pablo, James and Cephas, usap rin sa mga pillar. Si James, si Cephas, which is Peter, and John, kaya tulo. Santiago, si Pedro, o si Juan. When we were reputed to the pillars, mga pillars ni tulo, give to me Barnabas and the right hand of the fellowship. Meaning to say, kada ba yung pagtangbo, gilamano ba? Kita magtangbo, di ba? Maglamano man ta. Tapos,
kuan nga baga. May ito si murag dili kay murag ni reaffirm ka sa gidala nimo mensahe mo na ang kita. Barnabas, the right hand of the fellowship, so that we might go to the Gentiles. Na danjos, Gentiles, na danjos. And they to the circumcised. Kaysa man mga circumcised, mga tinuli, ang mga Hudiyo. So, ningon sila murag kana ba ka si Pablo alang sa mga nanjo, unya si Pedro alang sa mga tinuli. O si Pablo alang sa mga pisot, o nga tinuli. Murag nga ba? So, dinhi ato makita nga gidawat ni Pedro ang mensahe ni Pablo. Sige, padayon na. So, pero kung imong i-pass forward, dito lang gapon sa kwan, katong picture ni. Si ang Ginoo nagmando kang Pedro nga muadto ka sa usa ka centurion soldier nga mao si Cornelius. Ano giadto? Kay aron masultihan. Diyan kini si Cornelius dili man siya kuan. Dili man siya Hudiyo. Gentiles man siya. Unya pag-adto ni Pedro, kini ni si Cornelius, iya po na yung gitigong ang mga katawhan dito. Mga iya na Jonay o si Pedro, nga si Cornelius, o ang mga kaubanan ng mga hintel. Unya, i-pro na doon sa Galatians 11, therefore, if God gave to them Gentiles, the same gave as He gave to us, the Jews, is nga also after believing in the Lord Jesus Christ, who was Peter. Si Peter man ni Anthony Cornelius, no? That I could stand in the God's way when they heard this, o sa ilang nadunggan, the gospel. The grace gospel. They quieted down ang hilong and glorified God, saying, well then, well then, God was granted to the Gentiles also the repentance that leads to life. Here comes. Si Pablo para sa mga Hintil, si Pedro para sa mga Jew, pero pag gisugo sa Ginoo si Pedro, pag-atubang kang Cornelius, ang iyang audience sa man? Mga Gentiles. So mo nag-ingon, God has granted to the Gentiles also the repentance that leads to sa maning life. To be a saved one. Eternal life. So now, kung imong suma totalon, there is no difference now between the Jew and the Gentiles. And this is one of the mystery. Usa sa mga tinago. Nga wala gipadayag, asa na gipadayag siya. Dito lang kang Apostol Pablo. O iyan ang isulti ngadto sa ubang mga pillars kasi Sino yung pillars? Si John, si James, o si Peter. Muna iya mga pillars nga nasultian o miuyon sa gospel nga gidala ni Apostol Pablo. Unsa yung gospel ni Apostol Pablo? That Jesus Christ died for our sin. That is in 1 Corinthians chapter 15, verse 3 and 4. Okay, continue. Now, karon dito sa picture. Karon si kini siya mo ni ang mga pillars. Ingon si Apostol Pablo, pamina mo, ako na karon ng lecturer. Siya, pamina mo ha. Pakiluin daw si kuan. Si Pedro. Ingon si Pablo, pamina mo ha. Kini nasuko na yung usab. Ayun. Murag di ba kayo katuwa ng mga isulti ba? Siya nga, ingon si kuan, si Pablo, well, pamina mo. Kaya kini tulog ka pila sa kini, di ko ano naman siya ni. Dito na convince na ako about the gospel. Na kinahanglan i-preach not only to the Gentiles but also to the Jew, mga Hudiyo. So nga, ayo sa kay parang di pa klaro sa kuha. Ano siya? So ingani. Okay, ang ato ang topic or bite sa topic. Kaya para to sa background no. Ato sa topic. Next. Ato topic is defend the gospel with your life. Kung saan ito pag-depend? Sa atong kinabuhi.
Mura ba yung you have to walk the talk. Imuhang ikinabuhi kung unsay imong istorya. Nga tumang kategorya to madingon baga mingon lang nga don't just follow what I say, do not follow what I do. Di ba na nga na? Bisan to mingon na itong mga ginitan to simba. Ako diri ako sa balay. So sundan ko sa itong istorya. Ay nagsundan ko sa akong gibuhat na ako sa balay. So now, mo na itong tulog ka topic. Tulog outline. The compromise of Cephas. Mo na pag-depend. Iya gi-compromise ang iyang kinabuhi. Although he was instructed to shepherd the flock, the small flock which is the Jew. Iya gi-compromise na siya. Tapos pag number 2, makita na ito ang santo pag-depend is about the clarity of the gospel. Tanong, klaro dito nga maayong balita. Tugi ka tulong nga ang conviction nga kinahanglan imong buhaton kung unsa ang imong nadawat nga clarity of the gospel. Ang conviction is you have to do, you have to walk the talk. Yung may mga Christian po niya, sige lang ka dito, sige lang ka padagte, wag gigihimo. So wala kay conviction of the believer. We, the believer. Kita nga mga magtotoo. Now, okay. Padayon ka. Ito, number 1. Okay. Galatians chapter 11 and 12. But when Cephas with his Peter came to Antioch, opposed him to his face. Murabag, di na tinawag. Ayun, inaman na di na tinawag, di ba? Pag-abot na siya to din, because he had stood condemned. Murabag, maraka na mayon nga, imo kong ipakulawan ha? Kamantay mo anang kuhan? Kanang istorya, di ko mutuon na yung istorya. Imo lang kong ipakulawan. Kasuhin mo anang nga, ingana mo sa inyong ulo. Yun, ingana ba? Ingana ba sa basketball ito? Nakita ko sa basketball kanang viral nga, grabe na sinikanin pa, kasi ko nang diyak, doon ko sa, ikaw magahi, ikaw ulo. Nga mo na yung tao. When Cephas came to Antioch, he said, I oppose him to his face. Because he stood condemned. For prior to the coming of the certain man from James, he used to eat with the Gentiles. Kaya gibawal ba ito una nga kung magigsalo ka o kaon sa mga Gentiles? Sa mga Hudiyo, ginabawalan na sila nga magigsalo kaon sa mga Hintil. Kaya yung sila, ang mga Hintil, gawan na siya. Mukha o binuguan. Palang sinuguan, di pala isang puto, no? He used to eat with the Gentiles. But when he came, he began to withdraw and hold himself aloof. Distansya. Pairing the party of the mga Hudiyo, mga circumcision. Di ba, siya rin ikaw siya. Kauban ng mga, di ba, kamantay mo anang, di ka magpapansin nga close kasi habang magpalayo-layo ka ginagmay. Nabang mo alam kasi habang kay hadlo ka. Di ba yung nga na? Ala, nasa si Sir Toots. Magana ba? So, although Peter wala kang makahimo og sayop si Peter. He was guilty lang. He was guilty because he know what he was doing. Verse 11. Why did Peter discriminate against the Gentiles believers? Yung una-una. Sige na una. Ha? It is because he preferred men rather than God. Nahadlok sa tao. Wala sa mahadlok sa Ginoo. Verse 12. Saan verse 12? Verse 12 daw. Ano yan? Verse 12. Hindi palayo siya. Earlier in the life of Peter, denied, di ba? Sa iyahang early life niya, wala siya nahadlok sa Ginoo. Ang iyang gihimo, iya yung gidinay. So, murag napa ang kanang kahadlok ni Peter. Kay although sa ilang early life ato lang
iyang gidinay, how many times gidinay niya si Kristo? 3 times. Ang karon pa, nga niatubag siya sa mga nagikaon sa kauban sa mga hindi. Hadlok siya. So, sunod, verse 13. 13. The rest of the Jew joined with him in mugawas gyud ang pagka sa mga hipokrito tas na pagkarong ingnon ba? Di ba? Mga hipokrito. Na yung mga tao ng mga hipokrito yun. Hindi na mawala. Na ay mga hipokrito. Tig, pagkarong ingnon. Di ba? With the result that even Barnabas, katong kauban ni Pablo nga si Barnabas, even Barnabas, he was also carried by their hypocrisy. Dito ba? Karon ang tibuok kalibutan ang tibuok Pilipinas lang. Usahay di ta kakuan kung asa may tinuod nga balita. Balita ang si Bongbong nga iyahan ng legacy ng Bukana. Unya, mupalos po ng tigas. Saan pagkaligas siya? Kanta kay Digo. Di ta katuog asa may tinuod, ma-carried away ta ba? Kana bang madala ta sila ang pagkabakapon o pagkakarong ingnon. Unya, siguro kung itong una pa'y Facebook, na pa'y Kwapas, na pa'y social media, naghanap sa mga buzzer, no? Naghanap sa mga buzzer. Kita rin mo, mga balita nga, balihon, ang sayop mo, tinuod. Yan tinuod, himuon nga sayop. So, din si Barnabas, nag-carried away sa ilahang pagkabakakon sa iyang kuwan. Next. But when I saw that there were not straightforward about the truth of the gospel, makita na ko, dili, mag-ginag-tinuro. Kung ano, ginigan na distortion sa gospel. I said to Cephas, in the presence of all, if you, kung ikaw na ha, being a Jew, I'd like the Gentiles and not like the Jew. Kung ikaw lang, di ko pang mga Hudiyo, adto ko sa mga hindi. Now, how is that you compel the Gentiles to live like Jesus, like the Jews? Now, kung imong tanawon ang dagan sila ng istorya, gali si Barnabas, hapit gud ba ma-carried away sa istorya, pero ni-stand gud si Apostol Pablo. Yung Pablo, dili ko. So, niabot yun ang punto nga, forward out that one. Niabot ka, okay. Now, sometimes, how do you compromise the gospel? Number one, we shared a watered down or distorted version of the gospel. Now, karon panahon na, daghan na kayo mga distortion about the gospel. Like example lang, kanang inyong kababayan rin sa Davao, ningon siya nga, I am the way, the truth, and the life. Tato, na-preso na ganyan. Si Kibuloy, di ba? Nabi, Kibuloy niya sila. Di mag-iantong na siya anak sa Diyos. That is a distortion of the gospel. Nga siya nga siya ang anak sa Diyos. Siya ang gitawag o siya na ang ni-aris kalibutan. Kamantay mo itong istorya, pagkamantay, di ba namantay ng si Lili Soriano? Katong leader po sa kanang ang dating daan. Yan ay namantana kang apostol, kang Kibuloy. Pastor Kibuloy, kato si Lili Soriano, luwas ba to siya? Ingon si Kibuloy, dili. Wala mo agi sa kuha. Kaya ngayon, sa kaya of the way, the truth, and the life. So that is a distortion of the gospel. Napayuban nga, ang distortion sa gospel, itong sulti na ito, nag-i-appeal nga maayong buhat para maluwas. Na kung ato ng buhaton, ato niya, analysis ito niya, we do not share the gospel of all out of the negligence or out of fear of the people. Mahadlok ta nga mosulti, mo share about the gospel, which is gisulti sa Ginoo nga
ingon nga isulti nga sa puno sa Ginoo ingon nga share the gospel, share the good news with season and out of season. Imo kinang ikuan, imo kinang i-share ang gospel. You have to witness Jesus Christ in season and out of season. Na unsa man ang in season and out of season? Kanang in season is giplano nimo. Mayon kung moadto ko sa ilang likid kay akong sangyawan sila. Giplano na ako moadto. Kanang out of season, kanang nisakay lang ko nisakay ka og jeep, nisakay ka tricycle nga katapad nimo imo na sangyawan, out of season na siya. Pero kanang in season, giplano gyud nga maghimo og pag-witness. Witness sa kanang gihimo karon, kanang gihimo sa kanang care group. That is in season, giplano. Pero nay panahon gyud nga makatapat ka, makailan nimo ana nga imo ma-share about the gospel of our Lord Jesus Christ. Now, kailangan ato nang buhaton. And this Lord is, we have in ways that are contrary to the gospel. Naghimo ta, we behave in ways that are contrary to the gospel. Meaning to say, kung unsay imong gihimo, dili uyon sa imong gisulti. Mayong ka nga, ako Kristohanon ko. Ako believer of Jesus Christ. Pero naglakaw ka nga pasunday-sunday. Mana ka, ikaw lang taon na ka. Ayun. Magiging na ba? Magkatagbo ka mo. Katagbo ka mo sa loob. Nag-yusi-yusi ka ng tagbo siya. Kumutra na mo si Dali. Ay, pasok dito ko na. Huwag di, isod sa bulsa mo. Nagkasuaso na. Meaning to say, contrary, mayroon kang Kristohanan ka, believers ka in Jesus Christ, pero wala mo yun ang imong gihimo ba? That is, we behave in ways that are contrary to the gospel. Our walk does not match our talk. So, okay. Saan na okay, paday ka. Iyo si Juan, Spurgeon rin siya, that what will it look like if all followers of Jesus consistently shared and live the gospel? Sa inyo muna. Masa ka na? Kung ang matang usa sa ato hello. Kung ang matang usa sa ato usay nga consistently okay, we are, i-consider ba niya yung kagalingon nga we are followers of Jesus? Yes. Now, inyo dali, if we consistently share and live the gospel, unsa kay kuan? Unsa kay pagtanaw nato? What will it look like? Sa inyo una. Walay samok, no? Walay corruption. Tantaw mahigugmaon. Tantaw saman. Sa inyo una. Malipayon. Tantaw adunay kalinaw. Kani kalinaw na ba? Grabe gini nga blessings ng kalinaw. Yes. Kanang tis. Alam kalinaw sa imong una. Nga dili pag daghang Ginoo na nga makahatag og kuan. Kasakit niyo kay once wa kay kalinaw, mosulod ang depression, mosulod ang stress. Unya sulod na mangita na kagtisi. Di ba? Ano na siya? Basta wala kay kalinaw, kisa man naghihigop. Wala kay kalinaw. So, unsa kanya pagtanaw kung pananglitan, ang tanan, ako, ikaw, kitang tanan, mag-share. Consistently shared ug atong gikanabuhi ang mahayong balita. Bisan lang sa usa ka semana ka usa, maka-share ta sa gospel. Sa imong paryente, sa imong unsa may nakapalibot nato. Ato ang paryente, ikaw man nagtrabaho, sa paman, imong classmates sa mga eskwela,
Ano sa? Mga customer, yes, mga customer sa G&G. Di ba? Ala. Customer sa Armands, di ba? Magbutang sa tadirin kuan usa ka murag kuan ba kanang index card butangan na butangan na to og mga gospel tracts. Dito kuan ko dito nga magbutang og gospel tracts dito sa Ian Marketing nga kada hatag sa piyesa serve og piyesa sa motor. Ako silang gitagaan og mga gospel tracts o nga kada palit isod sa sinupin na ay kuyog nga gospel tract. Kaya ba lumasa usa sa mga founder ng OMF kasi nagkalag OMF kanang Overseas Missionary Fellowship nga namaligya og mga libro, mga Christian books, mga Bibles, mga basahon. Usa sa tagian na convert through iyang napunitan nga gospel tracts. Napita niya niya iyang gibasa. Sa iyang pagbasa, dito niya nadawat si Kristo. Niya mo na nagnegosyo siya o kanang OMF, kanang Overseas, nakakuha siya o Overseas Missionary Fellowship. Niya mo na namaligya na siya kay dito sa na-convert through the gospel tracts. Kalimutan ko si pangalan ni ang ko sa kanang OMF. So, really nga, consistently share and live the gospel. Okay. Next. Padayta, verse 15 to 16. We are Jews by nature. Kasi Pablo, Judio ba si Pablo? Jews by nature and not sinners from among the Gentiles. Nevertheless, knowing that a man is not justified, now take note, not justified by the works of the law, but through faith in Christ. Mao ni ang ikaduhang punto, the clarity of the gospel. Unsay gingon niya? Ato ni balaan nga ang tao dili mamatarong pinaagi sa buhat sa balaod through but pero pinaagi through sa pagtuo kang Kristo Jesus. And it is gisulti ni sa Bible. Nga ang tao dili mamatarong pinaagi sa pinaagi sa maayong buhat or bisan sa pagsunod sa balaod. Napay nakatuman sa balaod? Bisan sa tuang dire sa tuang lugar. Nagbutang diha og Republic Act na 9003. Nasunod na 9003. Kaya bala mo sa nang balaod Republic Act RA 9003. Solid Waste Action Team kanang unsaon pag-segregate sa mga malata, sa dili malata o mga recyclable nga na ba? Balaod na siya. Pero dito man ba ang tanan? Wala, kasi asa lang ila may mabasa. O ang silupin ikuyog ang malata. Wala ba gitawag og proper segregation of the waste. So, balaod na. Nabay nakatuman? Bisa sa ito pa ni Malay, di nakatuman na. Balaod. Labi na ang balaod sa Ginoo. Grabe ka stricto. Diba? Oh. So, again, in the true faith, money and clarity, money and klaro nga the clarity of the gospel. Nga ang tao, di lumatarong pinaagi sa buhat. But, through sa atong pagtuo kang Kristo Jesus nga namatay dito sa cross sa Kalbaryo. Even we have believed in Christ Jesus so that we may be justified again. Katulo, gisukan diri, justified by faith. Namatay ta sa kalaing pagtuo kang Kristo and not by the works of the law. Gibalik-balik, grabe ka stricto ni Pablo. Gibalik-balik ka. So not since by the works of the law no flesh be walay tao nga mamatarong. Flesh will be destroyed. Walay tao nga mamatarong pinaagi sa atong mga
buhat. Kung pinaagi sa atong mga maayong buhat. So that is the clarity of the gospel. Next verse. Now, why is justification so important? Nga naman ang pagkamatarong importante. Now, another verse dito sa Galatians, no? Dito na punta sa laing bersikulo sa Bible, sa Biblia. Roma 5:8. Ningat siya, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Now, uspo na ako, si Pablo gyapon ang nagsulat ini. Ningat siya nga, therefore, having been, gimatarong kita sa pinagis ng pagtuo, so naatay kalinaw sa atong Diyos through our Lord Jesus Christ. Kanong lahi man ang God o lahi man ang Jesus Christ, because God the Father, iyang gi-offers Jesus Christ sa tuwa, pinagis ng pagtuo, mahimong mamatarong. We have this, nagkautang man ta sa Diyos Amahan. Sa Diyos Amahan man ta nagkautang. Hello? We believe in the triune God, diba? God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Asa man ta nakasala? Nakasala ta sa Amahan. Kinsa may nahimo sa solusyon? Jesus Christ, the second person of the Godhead. Si Jesus Christ may naghimo na. Muna nga, nakasala ta sa Amahan, natay kalinaw sa atong Amahan tungkol sa kaginatarang natin sa pagtuo. But through pinaagi kang Kristo Jesus nga namatay dito sa cross sa Kalbaryo. Now, kung atong i-recount pagbalik, 2020 o 2,000 years ago na niagi si Kristo minaris kalibutan. That's why the world celebrating about the Christmas. Di ba? Bisan to, dili kinabawang pitsa nga pagkatao ni Kristo. And then, nagkinamuhi siya o 33 katuig. O siya gilansang dito sa cross sa Kalbaryo. Pinaagi kang Kristo Jesus. Ano na kitay? Kalino. Another verse. Fast forward. Verse 10. For if we will while we are enemies. Kita tungkol na day, kontra kita sa Ginoo. Kaya naman, tungkol sa atong sala. Di ba? Di ba? Kabantay mo kung makasala ta, di taganahan mo ang po. Di taganahan mo ang simbahan. Kaya usap ta, enemies mo ta. For if while we are enemies, kontra o layo na sa Ginoo, we are reconciled. Di pasigulit na sa Ginoo. Kasi nagpasigulit sa tuwa. Si Kristo mismo. By the death and the blood of Jesus Christ, mo na nagpasigulit sa tuwa. Nga kani adto, kung ato pong isulti ang atong tanawon po ang gisulti sa Efeso 2:13, ningon dito nga kuanta kanang we are kanang layo ta sa Ginoo, we are enemies of God, we are far off of God, pero we are made nigh by the blood of Jesus Christ. Di pa sikuli kita reconcile to God. Kisa nag-reconcile to si Jesus Christ through the death of His Son, Jesus Christ. Much more, having been reconciled, we shall be saved. We shall be saved. Maluwas kita sa atong kinabuhi. Now, ang Ginoo, gusto gid sa Ginoo nga, this is part of klaro bitaw, the clarity of the gospel. Nga gi-emphasize ni Apostol Pablo. Nga gusto gid sa Ginoo nga kitang tanan makauban ka sa iyang giandang nga langit. Mo nang gitagaan bitaw tao kanang we have the freedom to choose. Kisa may dili kanang kontrolado o kanang bang kontrolado o kanang remote nga moingon ko, Jason, kinahanglan karon adlaw dili ka mo lakaw. Ang Diyos mo. Dili ka mo lakaw. Kay kontrolado man ka. Pero ang Ginoo, gitagaan ta niya o freedom. Freedom sa pagpili, freedom to choose. Wala kita gi ko sa Ginoo gagawin nga ayaw. Gitagaan ta sa Ginoo og freedom. Makapili ta. Pero
ang Ginoo wala maghatag nato freedom o unsang consequence nga ihatag sa tawo. Mayong ka nakasala ka kay na may freedom. Katsos ka ni. Mayong ka kay Lord, kinara ko ang consequence na ko piliyon na. Dili naagi ka akibat nga consequence sa imuhang choice nga imuhang gipili. Imuhang pagkadagan. So, mo na nga ang Ginoo naghimo gid sa pamaagi nga kitang tanan makadungog sa mensahe, the clarity of the gospel, which is we are reconciled. Napasigulit ta, makakasala ta, napasigulit ta, pinaagi sa kamatayon siya anak. Napasigulit ta sa Dios Amahan kay dito sa Dios Amahan nakasala, gipasigulit ta pinaagi sa kamatayon siya ang anak na si Jesus Christ. Much more, having been reconciled, we shall be saved by His life sa kinabuhi ni Jesus. Now, next, another supporting verse about the clarity of the gospel. Now, He made Him who know no sin. Kisa man siya. Kisa man yung walay sala. Ang Diyos, si Kristo mismo. Wala siya pa. He made Him who know no sin to be sin in our behalf. Meaning to say, akong dukhan ang inyong sala. Ako dili ba ako makakasala isa nga. God is not a sinner. Ang tao may makasala. Isa nga, ako, isa nga, to be sin in our behalf so that we might become the righteousness of God in Him. So, dili mo sulod ang tawag og imputation. Now, ang Ginoo ang kung pag-relate ang requirements nato nga makasulod ka sa langit is our righteousness. Nga itong pagkamatanon. Our perfection. Mga makasulod ka sa langit. Pero kay makasasala man ta, di kita kasulod sa langit. Hello? Di kita makasulod sa langit, makasasala man ta. Di ba? Hello? Yes. Di ba? Di kita kasulod sa langit, makasasala ta. Now, unsa may gihimo sa Ginoo para ang ato ang pagkamakasala mahimo tang mamatarong or makasud ta sa langit. It's perfection. Unsa may gihimo sa Dios? Mo nang iyang pagkamatarong, iyang gi-impute sa tuwa kasi may accounting guard diri. May accounting guard diri. That is an accounting terms. Nga gi-impute someone nga nagbutang siya ang pagkamatarong sa usa ka tawo o sa tawo. That is imputation. Mura ba ka lang ang imong bangko, imong bank account, walay sulod. Walay sulod niya. Somebody nag-issue ng cheque, imong gibayad to sa Armans 2 million. Ade 1 million lang, 1 million dapat ng 2 million kasi kuan may investigar ta na pre. Nag-issue ng cheque nga 1 million. Pero ang imong pondo sa imong bangko is only 500,000. So naa kay utang 500. Ang gihimo muadto si Pastor O miingon dito sa bangko o akong dugangan og 500,000 para ang cheque ang gi-issue nato sa Arman. Dili siya gitawag og dili siya mo bounce. Dili mo bounce. Gitawag siya madaip pa or deposited amount insufficient funds. So, ano po, nag-good ang cheque kay gipunduhan man ni Pastor O. May Pastor O, paring thoughts, ay nakabalaka kay akong gipunduhan og 500,000 ng imong account, ng imong video na doon man diyan. Sa ingon si Pastor O, tuho ba ko nimo na balik 500,000. Dahil nakakuha magkakontrata sa DP, kay nakakuha pero sa DP sa recommendation, dili sa kuan. Ikaw nakakuha sa recommendation sa DP. So, ingon ka parentos, ay nakabala ka sa imong
kuan nimo ang check ako nagipunduhan og 500,000. Meaning say ako nag-impute ko og kwarta sa imong account para ang checking ang gi-issue is mag-good. Ingana ang invitation. Pero kinahanglan nga ano na kay pagtuo pre, mayon ka na tuo ko nimo pas apre na baday kay ingana. So na lagi pa kay gipunduhan og 500,000. So here comes mosulod ang gitawag og pagtuo. Oh. Kung mayon ka pre nga di ko mutuo nimo, di mayon ka nga uy, nalagi nisod. Ay tinaw dili ko nisod din paring Jerson. So nituo ka imong gi dawat ang kwarta. Oh. So ingana ang invitation. Makasala at atubangan sa Ginoo, di ta makasulod sa langit kay zero ang ato account sa ato ang kagalingon. And here comes Jesus Christ died for us. He was the imputation. Ang ayang pagkamatarong iyang ibutang sa tuwa, the condition is you have to believe. You have to believe and you have to accept Jesus Christ. Dawatong mo siya. You have to trust. Imong saligan niya gihimo nito sa cross sa Calvary. And now, after nga imo sa gituuhan, ug imong gisaligan iyang gihimo, now God itself declares mo na gitawag og justification. Iyan na kagi gi-declared nga you are already righteous because siya man mismo ang nagdeklara. Dili ang tao ang nag-justify sa imo. Ang Dios mo ay nag-justify sa imo. Mo ay naghimong matarong nimo. So sumunod ko, the righteousness of God was imputed to man unless the man will believe and accept, then God declares that you're already righteous. So makasunod ka sa langit kay ang requirements pagsunod sa langit is righteousness. Na here comes si Jesus Christ, siya mo ay nagbayad sa atong utang. Na may utang sa Ginoo ng Diyos Amahan ang ato ang saliyang gibayaran. So, managing dili. No sin, so that we might become the righteousness of God in Him. Now, sunod. Balik daw dito sa kon. Na may 20 diha. 21 ang ito dito. Diba? 20. Now, ano 20. Muna na ang resulta sa ato ang pagka linuwas. Now, I have been crucified with Christ. Gilansang na kita kauban ni Kristo. So minito sa ikong gilansang kauban na kayo ni Kristo, ang atong kinabuhi will no longer and it is no longer I believe. Dili na ako ang kinabuhi sa kagalingon kay gilansang na ba kauban ni Kristo. But Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son Jesus Christ of God, who loved me and gave Himself up for me. So, kung imo ning tan-aw na bersikulo, naagi kasiguruhan. Kaya nga naman, si Kristo naman, siya nga, I have been crucified with Christ. Ni usahay, ang atong pagkalansang, atong ito, no? Katong sa atong retreat ang una, sa dito sa Armas. Ngayon ba nito naglansang dito sa cross, wala kayo gilansang, pero ilang ipataro kay na yung panahon nga akong ibton sa niya. Kay ang ato itong mga sala, ang atong gilansang dito, no? We are crucified with Christ. Kauban na ni Kristo. Ang atong sala, gilansang kauban ni Kristo. O kining kinabuhi, dili na ako. Si Kristo na ang nagkinabuhi sa ako. Mo na naggiya sa ako ang kinabuhi. Who loved me and gave Himself up for me. Now, in 21, manali ang 21 nga naghata na to og assurance. I do not nullify. What is nullify? Nullify is reject, despise, make void, disregards, set aside because of perceived lack of value. Kung wala mo tagay og value, lack of value, manay gingon si Pablo, I do not reject, I do not despise, and even I do not set aside
The grace of God. Ang grasya sa Ginoo. Now, kapag mo ang grasya sa Ginoo, bisan karon, every now and then, the grace of God is always existing sa atong kinabuhi. Grasya sa Ginoo. Kahit kung madisgrasya lang ka, kung nag-drive ka, tapos natumba ka, disgrasya. Pero kung nakaabot ka sa yung balay, nakaabot ka sa pisina, tawag siya o grasya. So kini, ingat siya, wala na ko gi-reject ang grasya sa Ginoo. For if righteousness comes through the law, then si Kristo di ay walay pulos. Nasabtan ninyo? Wala gid nako gi-reject ang maayong balita sa grasya sa Ginoo. Unsa man tong grasya sa Ginoo? Katong iyang kamatayon dito sa cross, iyan ang gi-offer sa tuwa. Grasya na siya. Oh, the grace of God. Ayan pagkamatanon. Comes kung pinaagi pa sa balaod, then ang kamatayon ni Kristo is walay pulos, needlessly. Wala di kay halanon. Mabita na nga, ang atuag yung maayong balita is only the death of our Lord Jesus Christ on the cross. The shedding of the blood. Mao gina ang pinaka-unod sa grasya sa itong Ginoo si Kristo alang ka itong mga makasasala. So, usbanan ko, dili pinaagi sa balaod, dili pinaagi sa mayong buhat. Kaya kung ato nang basihan niya, wala day pulos ang kamatayon ni Kristo. Si Pablo mooy nagsulti nga na. Siya man nagsulti na. Ningaw ito sa atong ibalik ito sa distortion about the gospel sa chapter 1. Nag-gisulti dito sa verse 8, 9, and 10. Na kung adunay tao, adunay, bisan pa ang anghel mo aray sa kalibutan, o pagsulti o lahi sa akong gisulti nga maayong balita, o sa'yo, sulti ni Pablo, tumuluha. Anghela, o isang tao nga nagasangyaw, lahi sa akong gisangyaw. Sa may gisangyaw ni Pablo diay. Ang gisangyaw ni Pablo is about grasya sa Ginoong Kristo. Ang iyang kamatayon dito sa cross. Manay gisangyaw nito Pablo. Pero naingon siya, kung naamang gani magsulti, magsangyaw, lahi sa akong ginasangyaw, kung sa ingon ni Pablo, tungluha siya. Lima kang tungluhon. Let them be eternally condemned. Daghang mga tao nagdala og gospel. For the gospel na gisulti ni Pablo is the gospel of the grace of God. Unsa man ang grace? That Jesus Christ nag-offer siya og eternal life, salvation nga pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Matay grasya. Matay grasya. Manigingon sa Ephesians chapter 2 verse 9, for by grace we are saved through our faith. Not of our works, lest anyone boast, maghinambong. Muna nga, for by grace, pinaagi sa grasya sa Ginoo, kita lang halos pinaagi sa pagtuo. Dili sa atong mga maayong binuhatan. Muna, gisulti na rin. Kung pinaagi pa sa maayong binuhatan o pagsunod sa balaod o pag-distort sa maayong balita na ulit na kinalan si Kristo, dahil mamatay. Kung atong himuan ng lahi. Now, that is our conviction. Ano sa ito ang to defend the gospel in our life? They are compromising. Na ay mapag-compromise na ito ang kanya itong kinabuhi. Compromising ba na siya? Gusto tang muhimo maayo pero muhimo bitaw. That's compromising because of the nature of a man. Si Pablo, ningon siya, gihimo kining rap na siya sa mga kwan. Nung ako'y bata pa, ako'y nagsalita bilang isang bata, di ba? Nung ako'y lumaki, ay nagsalita ko na as a mature Christian. So, again, our compromising sa ato, adili lang ato, i-appeal si Pedro, sa ato lang kagalingon.
Sometimes we distort the good news, the grace of God. And then, the clarity of the gospel. Ano ang clarity sa gospel? The righteousness of God was imputed to you. Once the moment that you believe and accept Jesus Christ, you become, God declares you that you're already righteous. That is justification. And what is the conviction? Ang conviction ng tao pala siya. The conviction of the believer is what? Atong isang yaw. If we're not like X. The best defense equals to good offense. Kung saan itong buhatan, because there is conviction to, kinailangan mag-ampo ta. Pray. At least 10. Ato lang mo, bisag usa lang. Baka naman ng 10 no? Bisag usa lang. Or, ang ato karon prayer of 3 mata. Dito sa City Grace sa Tagum, nagpadayon na itong prayer of 3. Iampo, ginatawanan. Kisa man imong classmate, imong relatives, imong kamontrabaho, imong kliyente, imong classmates, ano ba? Pray, at least 3, 10 na rin ipunta na rin. Less 10 people and pray that they will be know Jesus Christ. Also, personally pray with them. Imo silang iampo yun. Palitan, si John din kay imong time na, Lord, nag-ampo ko nito na Lord nga. Unta, makaibalo, makailala sa Ginoo. Personally pray. Di ba, wala may imposible sa Ginoo? Amen. Wala imposible. Mahimo sa Ginoo kung imo siyang galing sa Ginoo. Na. And then, one of our conviction is we have to care. Do something kind and helpful within that demonstrate God's love. Natay igsuon dito sa City Grace nga, murag ginhanukan siya sa problema sa kinabuhi. Nagkasakit iyang ginikanan, namatay ang iyang usang ginikanan sa iyang amahan. Niya napagidaghan mga murag siya nga ni analisa pa, pasan niya ang daigdig. Pasan niya ang daigdig. Mas may gihimo na mo being part of the body of Christ. Care. Pag-abot, ugtaban, financially, pik-pik sa abaga. Say, embrace mo siya. Kaya nag-care siya. Do something kind and helpful. Kitsa na sila. O say, kinay mo daw siya kung di bang mga yung muat pa sa gamay. Okay, basig na scam daw ba? May scam ka. So, do something helpful para ma-demonstrate mo ang gugma sa Ginoo. May yung tabang ka, pero di, nagugay ka tabang, pero alop ka nga mo, mahanlop ka. And then, one of the conviction is you have to share. Share your testimony and the gospel clearly in the power of the Holy Spirit. Kinsa may mo, ikaw, imo lang isulti ang imong testimony. Masa ang testimony, kanay ba bang imo ba mga kaagis ng kinabuhi? How God changed your life. Niya, ang balang espiritu ra mo, himo na ko change your kinabuhi. You will accept Jesus Christ. And then, one of our conviction is build an evangelistic lifestyle. No? Sa usa ka semana, kausa. Yan is pagpakita sa imong kagalingon, imong testimony. Now, the best weapon on how to win a soul is your testimony. Makaingon ang kananggil siya, mahilangin na siya kinabuhi na si Kristo na siya kinabuhi. Your testimony. The best testimony to win a soul is, best weapon on how to win a soul is your testimony. Build an evangelistic lifestyle. Do the above on at least one specific day of ready ba tala? Sa pastor, di ba pamao mo sulti o kung kayo mga versikulo, ano lang, ipakita lang yung mga testimonyo na you are now different from your past. Diba? Lahi na ka karon kaysa kaniadto. Itong una, minom ka og tanduay usa ka lapad, lahi na karon usa na ka long leg. Ano joke? lahi na joke lang. Yun ang wala ko. Kuan ba kanang there's a change. Tungkol sa imong testimony. Ako nito muna sa Manila, nabuhay ko lang tao pa ko nga
Kada uli na ko sa trabaho na, nagulong ka case nga beer, inom sa akong mga ako may presidente sa mga sa among subdivision sa mga youth. Ano ito man na inom. Pero sa niya pagbike ako dito after 3 years, after 4 years, kaum na ko ba ko pagbike ako dito, uy, lahi naman si Parin Griggs. Drigo mo dito, di mo ko digoy. Parin Drigo tagay. Ko mamaya balik ako. Pagbalik ko, anjawin ko na pagbalik ko. Magdala na ko bayo. Ay ko nga dito. Sige, mag-inom mo. Pero ako, di ka man, mag-share ko sa word of God. Pag agin na ito muna, tawagan ko. Pero karon pag agin sunod, mo iwas na. Das palindrigo. Pero mahadlong na maula na sila ba? Because I show my testimony. Every time nga magkita last lang, ato ko, ato ko Baguio. Agi ko sa Paranaque. Pag agin ako dito, pagkita sa kuha, gikuman ako, gimura ko ba? Pero ang mura, karapat na murag, welcome sa mga mayon. Ay, parindrigo pala to. Gagos ko ba? Pero na, ipakapin. Ano ba? Tungkol sa akong kagalingon, nga nakita, kung mo sa akong kalihinan ito muna, sa diha na nahimo kong usa ka believer, followers of Jesus Christ. Now, ayaw kahadlok. Wala kay bersikulo, ipakita lang ang changes sa imong kinabuhi. Amen. So, natay mga question diri. Natay mga questions. What is your understanding of the gospel? Kung saan yung pagsabot sa gospel, may balita. And how has the gospel impacted your life? Yun sa makapag-change sa Ginoo. How has it transformed you? What will you do to build an evangelistic lifestyle and share the gospel consistently with the people around? Ako iba itong pangutangan itong niya kanina. Kung sa may inyong paglantaw, how do you look like it? We are consistently shared the gospel. Ako yung kalainan sa akong kinabuhi. Ako kalainan. I hope so. Padayon ta. Igsoon. Padayon ta. Although this month of November o December, busy, di ba? Daghang mga activities, di ka consider sa ubang mga buluhaton. But pagsunod ko 2026, paghimo o lahi nga changes sa imong kinabuhi pagdating sa 2026. Let us stand and let us pray. Father God, we thank you, Lord. Your word is true enough, O Lord, to us. And the Holy Spirit speaks to us, O Lord, through the gospel. Thank you so much, Lord, for the life of Apostle Paul and even the pillars of the church before, James, John, and Peter, O Lord. That they understand each other, they have the same clarity of the gospel, Lord, about you who died on the cross to pay the penalty of our sin. Tabagi Ginoo matag usa nga amo ma-demonstrate ang imong pagkamaayo Ginoo sa imong gospel nga amo nadawat ug amo gikinabuhi o Dios. Salamat kaayo. Mao na imong pagampo ang ibay na kanimong dugi may sa Kristo Jesus. Amen. Siya ang dapat tanggapin at kiyanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon sa ICC.
Let's pray. Dear God, our Heavenly Father, we are so grateful, O Father, this morning again for the working of the Holy Spirit. Thank you, Lord, for your holy words and inspire us, O Father, about the gospel. That we have to defend it, Lord, by ourselves. Even compromising our lives, O Father. Even compromising our belief. Even compromising our works, our businesses. Every day in our lives, O Father. Sometimes so compromising. But thank you, Lord, there is the clarity of your word, O Father, the gospel. And we have the conviction that we have to share Jesus Christ who died on the cross. And this is the essence of our salvation. Thank you so much, dear Lord. Bless this church, O Father, the City Grace Church Davao, as they continue to be a part of the split ministry of Lord. Bless Arman's restaurant. Bless the owner. Bless all the staffs, O Father, and even all members of your body, Lord, this church. As we continue, Lord, as we end this year, 2025, Father, we thank you for so many blessings that we cannot count, oh Father. But all you have to do is to recount, Lord, what blessings that you have entrusted to us this 2025. Thank you so much, dear Lord. Bless us as we close this service, oh Father. Everyone, as we go home in our respective places, oh Lord, we thank you for your guidance, your protection, even as we face the whole week, O Lord, in different assignments in our lives, of Jesus. We rely on the work of the Holy Spirit to be with us, to guide us, to protect us, and even give us the understanding to live a righteous and a godly person, O Lord. Thank you so much. Bless our every family. Bless our works, bless our businesses, and thank you that you are here, you are there, oh Father. That sometimes, Lord, we cannot feel, we cannot see your working power. But thank you, Lord, you are the way maker who will give us a way to be a successful believer. Thank you so much, Lord. And now the grace of God and the love of the Father and the communion of the Holy Spirit be with us still forever. Amen. Good morning. God bless you.